Dominant Protector. Credit to the author. 2,131-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang lakas ni Senior Kuya Mason. Hindi ka taka-taka na kaya mo siyang saktan. Narito ako upang ipaghiganti siya. Gusto kong malaman mo ang kapangyarihan ng kalasag ng Golden Bell. Sabi ni Daslan. Oh, ang iyong matandang pinuno ng sekta, si Woody o iba pa, ay namatay bago niya mahintay si Woody. Sabi ni Terence. Nagbago ang mukha ni Daslan, at nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Si Mason at Woody ay ang kahihiyan at puot ng gintong sekta ng orasan, at ang naging sanhi nito ay itong si Terence. Hindi siya kumpiyansa na patayin si Terence, ngunit kumpiyansa siyang talunin si Terence sa entablado at madudurog ang kanyang ranggo sa ilalim ng kanyang mga paa. Kahit galit siya, hindi siya reckless. Nakita ko na ang martial skill mo, average lang. Isang bato lang ang sinira mo. Maaari mong saktan ang nakatatandang kapatid na si Mason, ngunit hindi mo matatalo ang punong-puno. Napatay ang punong-puno sa iyong mga panlilinlang. Oh, kung sasabihin mong gagamit tayo ng trick, gagamit tayo ng trick. Tumingin si Terence kay Daslan at lumingon sa brilyante, hindi ko siya kapareha. Kung ayaw mong mamatay siya, mas mabuting ipaaman mo sa kanya ang pagkatalo. Ikaw. Hindi inaasahan ni Diamond na magiging ganito kayabang si Terence, ngunit may tiwala siya kay Daslan. Si Daslan ay Mystic Late Phase Peak lamang, ngunit sa mga tuntunin ng Golden Shield, hindi siya mas mahina kaysa kay Woody. Bagamat namatay si Woody sa kamay ng tagasunod ni Terence, si Terence mismo ay maaaring walang magawa sa kanya. Kung hindi, bakit hindi pinatay ni Terence si Mason? Dagdag pa rito, binibigyang pansin ni Terence ang lahat ng laban na kanyang sinalihan, ngunit ang dalawa na pinakapansin niya ay ang martial arts at ang paglaban. Ang dalawang ito lamang ang maaari niyang gamitin bilang sanggunian. Ang lakas ng husay ni Terence ay karaniwan lamang sa mga mata ni Jin Gang, malayo sa kapangyarihan ng isang Sky Class Master. Kumpiyansa siya na kaya ni Daslan ang paglaban ng isang Sky Class Early Phase Master. Kaya, kahit na ginamit ni Terence ang kasanayang iyon, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para kay Daslan. Kung tungkol sa paglaban ni Terence, malakas din ito, ngunit maaaring mahanap ni Daslan ang kanyang kahinaan. Hanggat ginamit niya ito ng maayos, maaari pa rin niyang samantalahin ito. Tulad ng unang dalawang laban, si Daslan ang pinakamahina, ngunit siya ang huling nagwagi. Sa pag-iisip nito, malamig na sinabi ni Brilyante, Terence, huwag kang maging alarmista, malalaman lang natin kung sino ang mamamatay sa ring pagkatapos nating lumaban. Nako, pinaalalahanan lang kita dahil sa mabuting kalooban. Huwag mong hayaang patayin ko ang iyong mabuting alagad, at ikaw, matandang lalaki, subukan mong maghayganti dahil sa kahihiyan at galit. Sa bandang huli, ikaw din ang masisira, at ang iyong sekta ng Golden Bell ay mawawasak. Mahinang sabi ni Terence. Ang bilis mong magsalita. Tumikim si Diamond, ang arena ng buhay at kamatayan. Ang malas niya kung mamatay siya. Ang tagumpay na summit na ito ay ginanap sa loob ng maraming taon, at maraming mga disipulo ang namatay sa arena. Wala akong narinig na anumang bahay na nagtataglay ng sama ng loob. Kalimutan mo na yan. Dahil iyon ang kaso, wala na akong sasabihin pa. Malungkot na bumantong hininga si Terence at umiling. Hindi na kailangang sabihin. Dahil tapos na ang kalokohan, magsimula na tayo. Sabi ni Diamond. Sige. Matandang Hale, mangyaring ipahayag ang pagsisimula ng kompetisyon. Tumingin si Terence sa matanda. Sige, nakatagong ang kananghan at mga miyembro ng sektang Golden Bell, mamuhay na kayo. Magsisimula na ang arena ng grupo. 3, 2, 1, magsisimula na. Inihayag ng ama ni Hale York. Gayunpaman, nagsimula na ang laban ng matapos ng matanda ang kanyang mga salita. Hindi kumikibo si Terence, at gayon din si Daslan. Maingat na tiningnan ni Daslan si Terence. Ang pag-atake ay ang kanyang kahinaan, at ang pagtatanggol ay ang kanyang lakas. Sanay siyang hanapin ang kahinaan ng kalaban at pagbubukas sa depensa, at pilitin ang kalaban na bumaba sa entablado sa isang welga.
Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso. Naisip na niya ang mga taktika ni Daslan mula sa mga nakaraang laban niya, kaya hindi siya nagmamadali. Nakatayo lang siya at hindi kumikibo kay Daslan. Lumipas ang oras. 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto, 10 minuto, 20 minuto. Nakatitig pa rin ang dalawang tao sa ring na walang balak na mag-away. Sa orihinal, ang laban na ito ay dapat na ang pinakamatalino at kawili-wiling laban sa individual na ring challenge ngayong taon. Sa simula, ang lahat ng matatanda, pinuno ng sekta, at kalahok na mga alagad na naruroon ay walang kurap na nakatitig sa singsing, na gustong makita ang kapana-panabik na labanan sa pagitan ng dalawang ekspertong ito. Pero ngayon, 20 minuto na ang lumipas, hindi pa rin kumikibo ang dalawa. Dahil dito, medyo nabalisa at nawala ng interes ang mga tao sa audience. Anong mga pakulo ang nilalaro ng dalawang ito? Kung gusto mong lumaban, bilasan mo. Bakit walang kumikilos? Sumimangot si Diamond, hindi niya akalain na gagamit si Terence ng ganitong uri ng taktika. Karaniwan, kapag si Daslan ay nakipaglaban sa kanyang kalaban, ang kalaban ay gagawa ng unang hakbang, at pagkatapos ay si Daslan ay magdedepensa sa buong paraan, na naghahanap ng pagkakataon na atakihin ang kalaban. Ngunit ngayon, kung hindi gumawa ng hakbang si Terence, dapat ba niyang hayaan si Daslan na gumawa ng unang hakbang? Sa sandaling kumilos si Daslan, hindi niya magagamit ang pusong sutres ng Golden Bell Shield ng buong puso at kaluluwa. Kung siya ay bahagyang nagambala, ang Golden Bell Shield ay maaaring hindi kasing lakas noong siya ay mapalad. Paano kung itinapon siya sa labas ng ring? At kaya nagpanik ang brilyante, sinusumpa si Terence sa pagiging walang hiya. Alam niya na ito ang diskarte ng sekta ng gintong orasan, ngunit kinopya niya ito at nakatayo lang doon, hindi umaatake. Paano ang laban? Gayunpaman, hindi niya masabi iyon. Kung tutuusin, hindi man lang lumaban si Terence sa unang dalawang laban. Sumuko siya ng walang laban, kaya hindi makatutuhanang gamitin si Terence bilang dahilan para atakihin siya. Mapipilitin lang niya si Terence na gawin ang unang hakbang. Ngunit nang magsasalita na ang brilyante, unang nagsalita si Terence. Binigyang pansin ni Terence ang mga galaw ni Daslan at ang mga galaw ng brilyante. Hanggat gustong magsalita ng isa sa kanila, si Terence ang unang magsasalita. Sabi ko, Daslan, ito lang ba ang mayroon sa sekta ng Golden Bell mo? Nakatayo lang ako dito para sampling-ford mo ako, at wala ka man lang gagawin. Dahil ba sa insidente ni na Mason at Woody kaya natatakot kang umatake? Ngumisi si Terence. Ikaw. Kalokohan mo. Galit na galit si King Kong Zuan. Ito ang gusto niyang sabihin kay Terence, ngunit si Terence ang unang nagsabi. Pareho siyang nagulat at nagalit, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang sumagot, Terence bata, alam mo na ang Golden Shield ay gumagamit ng depensa bilang isang diskarte sa pag-atake, sinusubukan mo bang labanan ito sa amin? Ginamit namin ang taktika na ito sa nakaraang ilang mga laban. Sinadya mo ba ito? Sino bang mata mo ang makakapagsabi na sinasadya ko itong ginagawa? Tsaka alam mo ba kung ano ang diskarte ko? Sa unang dalawang laro, hindi kumibo ang kalaban ko. Paano mo nalaman na ang diskarte ko ay hindi depensa sa halip na atake? Tanong ni Terence. 2,132. Ikaw. Sabi ng brilyante, hindi ako naniniwala. Kung hindi ka gagawa ng hakbang, ipagpatuloy lang natin ang pag-aaksaya ng oras ng ganito. Tignan ko kung sino ang mas may kakayahan. Oh, actually, ang dahilan kung bakit hindi ako umatake ay napakasimple. Baka sabihin ko sa iyo ang aking mga taktika. Ngumiti si Terence, ang diskarte ko ay hindi ang pagdepensa sa halip na pag-atake, ito ay ang paghihintay sa kalaban na umamin ng pagkatalo. Tingnan mo kung gaano kagalit, bakit kailangan mong gawin ito? Aminin ang pagkatalo. Ha? Terence, sa tingin mo ba ay aaminin ng sekta ng Golden Bell ang pagkatalo? Sa iyong mga panaginip? Kung natatakot kang mawala, sabihin mo lang kung ano ang kinakatakutan mo, sabi ni Diamond. Huwag kang gumawa ng napakaraming walang kwentang koneksyon. Ang pag-amin ng pagkatalo ay talagang para sa ikabubuti ng iyong sekta ng Golden Bell, dahil kapag ako ay kumilos, ang iyong disipulo ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na lumaban at mamamatay sa isang galaw. Isang galaw. Nagkibit balikat si Terence.
Ha! Iyan ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Terence, sa tingin mo ay napakahusay mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit kahapon, na ang Sky Class Early Phase Attack ay isang bagay na kayang hawakan ni Daslan, huwag mong isipin na ikaw lang ang makakagawa. Hindi ako naniniwala na ang iyong atake ay maaaring maging mas malakas kaysa sa kahapon. Huwag mo akong linlangin para aminin ang walang kwentang pagkatalo. Sabi ni Diamond. Kung ganoon ay makagalaw lang ako. Ang tigas ng ulo mo. Naawa si Terence kay Daslan, patay ka. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang tanga mong amo. Masyado siyang ignorante at mayabang. Pinatay ka niya. Natural, may tiwala si Daslan sa kanyang master, akala niya ay tinatakot lang din siya ni Terence na sumuko. Agad niyang inactivate ang kanyang Golden Bell Shield nang marinig niyang kikilos na si Terence. Isang galaw lang ang kailangan ko. Kung hindi ka mamatay, talo ako. Sabi ni Terence habang nakatingin kay Daslan. Sige, Terence, putulin Ford mo na. Kung gusto mong kumilos, bilasan mo. Ikaw na mismo ang nagsabi. Kung hindi ka mamamatay sa isang galaw, matatalo ka. Sinagot ng brilyante ang tanong ni Terence ang ngalan ni Daslan. Si Daslan ay nasa gitna ng channeling, at ang Golden Bell Shield ay tungkol sa paghinga. Kung magsasalita siya ngayon, kailangan niyang ihinto ang pag-channel. Kung sinamantala ni Terence ang sandaling ito para maglunsad ng sneak attack, makakaapekto ito kay Daslan. Sige. Tumango si Terence at itinulak ang kanyang mga kamay palabas, Earth Tier Martial Skill, third move, malabo na Vacuum Wave Fist. Pagkatapos noon, mabilis na umatras si Terence sa gilid ng entablado. Sa isang malakas na, boom, dumaong ang energy bomb ni Terence sa katawan ni Daslan, at sa sandaling iyon, nabasag ang lupa at nagdilim ang kalangitan. Ang entablado ng bato sa likod ng Daslan ay sumabog sa hindi mabilang na maliliit na piraso, na bumubuo ng buhangin at mga bato na lumipad sa himpapawid, nilunod si Daslan sa isang iglap. Inubos ng energy bomb ni Terence ang 3/4 ng kanyang purong chi. Maliban kung ang Daslan na ito ay nasa tuktok ng kanyang Golden Shield, walang paraan na hindi siya mamatay. Noong nakipag-away siya kay Mason, bagamat inubos ni Terence ang lahat ng kanyang purong enerhiya, naroon ang kanyang lakas. Ngayon, kahit na gumamit siya ng 3 kapat nito, siya ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Kahit si Terence ay hindi inaasahan na ang kapangyarihan ng hakbang na ito ay napakahusay. Pinipilit ni Terence ang energy bomb gamit ang brilyante at Daslan, at laking gulat niya nang ilabas niya ang energy bomb. Matapos maabot ang Earth Class, si Terence ay hindi kailanman naglabas ng energy bomb na kasing lakas. Gumagamit na siya ng maraming energy bomb dati, ngunit karamihan sa mga ito ay ang may kaunting chi na nakakompres sa loob ng ilang panahon. Makapangyarihan sila, ngunit hindi ganito kalakas. Ang arena ay sapat na malaki, ngunit ang tuloy-tuloy na alon ng kapangyarihan ng energy bomb ay nakaapekto pa rin kay Terence. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Terence ang isang kapat ng kanyang purong chi para protektahan ang kanyang sarili, para hindi siya masabugan tulad ng nakaraang pagkakataon. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang tunay na chi upang protektahan ang kanyang katawan, tiyak na masasaktan siya sa pagsabog. Nauwi sa kawalan ng buong entablado. Lalong nagdilim ang lumilipad na buhangin at mga bato sa langit. Ang mga matandang master at clan disciple sa ibaba ng entablado ay tahimik na parang mga sikades sa taglamig. Paano nagkaroon ng ganoong kapangyarihan si Terence? Siya ay may napakalakas na banal na kapangyarihan. Malinaw nilang nakita na si Terence ay isang Earth Class Early Phase Peak gamit ang Vacuum Wave Fist. Sa teorya, ang pangatlong galaw ng isang Earth Tier na kasanayan ay hindi dapat magdulot ng ganoong sitwasyon gaano man ito kalakas. Gaano kalakas ito? Kahit na ang Sky Class Masters ay maaaring hindi ito magagawa, ngunit ginawa ito ni Terence. Ang lahat ng matatanda at pinuno ng sekta ay pinoprotektahan ang kanilang sariling mga disipulo mula sa malakas na chi, ngunit ang lumilipad na buhangin at mga bato ay hindi gaanong nasaktan sa mga normal na Mystic Class Practitioner. Napakalakas ng galaw ni Boss. Napatingin si Jepoy sa direksyon ng singsing dahil sa pagkabigla at paghanga. Bagamat ang lumilipad na buhangin at mga bato ay hindi nagkalat at madilim pa rin doon, ipinakita nito ang lakas ng galaw ni Terence.
Mr. Linford, palagi kang lumalampas sa inaasahan namin. Ang swerte ng nakatagong pamilya ng Han ay nasa ilalim ng iyong proteksyon, Mr. Lin. Tumawa si Theodore. Elder Yu, Elder York, Elder Duran, at Elder Hale all looked at each other in shock. Ang pagkabigla na dinala ni Terence sa kanila ngayon ay mas malaki kaysa sa mga nakaraang laban. Ang hakbang na ito ay sapat na para madama nila ang pagiging mababa. Terence, tiyak na pinipigilan niya ang kanyang lakas, hindi siya Earth class. Pagkatapos ng mahabang panahon, lumang master nakasimangot ka at sinabi. Tama, nasa early Earth class siya noong competition, at ngayon nasa peak siya ng early Earth class. Halatang pinipigilan niya ang lakas niya para malito tayo. Sabi ni Elder York. Maagang bahagi ba ng Sky class? Sabi ni Old Hale, nagulat. Maagang yugto. Ikaw ba at ako ay may ganoong uri ng kapangyarihan? Sabi ni Elder Duran, umiling-iling. Kung magsanib puwersa tayong apat, posible bang ibagsak ang batang ito? Tinanong mo si Old Master. Mahirap sabihin. Kung magsanib puwersa tayo, halos pareho lang. Sabi ng matandang Hale. Si Elder Duran at Elder York, sa kabilang banda, ay hindi umimik, bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Nakita nila ang pagbangon ni Terence, at ang kanilang mga iniisip ay puno ng panghihinayang. Dapat ay sinubukan nilang kunin si Terence sa kanilang panig sa halip na tanggihan, supalan, at patayin siya. Kung maaari, ayaw nilang mamatay si Terence, ngunit naitatag na ang awayan. Hindi ba't katawa-tawa ang subukang manalo sa kanya? Mukhang hindi nagkataon lang na kumuha si Terence ng 3 Earth class sa isang galaw, isa sa mga ito ay isang Earth class late phase. Kahit na umatake tayo, sigurado ba tayong makakalaban natin ang 3 Earth class na manlalaban sa isang galaw? Mahinang sabi ni Lolo York. Old Master Yu, Old Master Hale, and Old Master Duran all shook their heads. Talagang hindi. 2,133. Ang mukha ni Diamond ang pinaka nakakatakot. Tumingin siya sa lumilipad na buhangin at mga bato sa entablado, puno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Akala niya ay tinatakot lang siya ni Terence. Isang galaw. Sino ba siya sa akala niya, para mapatay ang kalaban niya sa isang galaw? Gayunpaman, matapos makita ang kapangyarihan ng galaw ni Terence, pinagsisihan niyang hindi nakinig kay Terence at ginawang sumuko si Daslan. Maayos din ang pangalawang pwesto, ito ay mas mabuti kaysa sa kamatayan, ngunit walang gamot para sa panghihinayang ngayon. Kaya si Terence ay nagsasabi ng totoo. Sa wakas, ang lahat ng buhangin at mga bato sa entablado ay nawala, at mayroon lamang isang tao sa entablado, at isang tao lamang si Terence. Nawala na si Daslan, ngunit mula sa dugo at tinadtad na karne sa nagkalat na buhangin at bato, makikita na siya ay namatay na. Aking alagad. Umungol si Diamond at tatakbo na sana sa entablado, ngunit nanag pa rin sa huli ang kanyang pagiging makatuwiran. Ang paglipat ni Terence ay ganap na nawasak si Daslan, at kung siya ay umakyat doon, siya ba ay magiging kapareha niya? Sa oras na iyon, ang mga salita ni Terence ay hindi magiging totoo. Kung siya ay padalos-dalos na pumunta sa hukuman ng kamatayan, ang sekta ng Golden Bell ay talagang malipol. Sa pag-iisip, kumalma si Brilyante. Hindi niya kayang labanan si Terence ng direkta, ngunit nagsisisi siyang hindi nakinig kay Terence. Diamond Sect Master, huwag kang padalos-dalos. Sa arena, hanggang langit ang buhay at kamatayan. Ito ang tuntunin ng lahat ng tagumpay, walang sino man ang pinapayagang maghiganti. Ang ama ni Hale York ay natakot na si Jean Gang ay padalos-dalos na pumunta sa kanyang kamatayan, kaya mabilis niyang pinaalalahanan siya. Alam ko na. Malungkot na napabuntong hininga si Diamond na parang biglang tumanda. Umiling siya at umupo sa upuan. Ang kanyang alagad ay patay na, at imposibleng makolekta ang kanyang bangkay, na nagiiwan lamang ng madugong gulo ng buhangin at mga bato. Lumabas na ang kampyon ng single-player challenge, ito ang Hidden House of Han. Ngayon, magsisimula na ang laban para sa ikalawa at ikatlong pwesto. Inihayag ng ama ni Hale York. Sa orihinal, sina Terence at Daslan ay dapat ang una at pangalawang pwesto ayon sa pagkakabanggit, habang sina Baldo at Gentry ang magiging ikatlong pwesto. Ngunit ngayong patay na si Daslan, kailangang maglaban sina Baldo at Gentry para sa ikalawa at ikatlong pwesto.
Noong una, sina Baldo at Gentrique ay sabik na lumaban para sa ikatlong pwesto. Pagkatapos ng lahat, ang kahulugan ng ikatlong lugar at ikaapat na lugar ay ganap na naiiba. Pero ngayon, pangalawa at pangatlong pwesto, kaya hindi na kailangan pang lumaban. Ang pangalawa at pangatlong pwesto ay itinuring na pareho, binawi nila ang kanilang mga taya, at para sa mga taya, ang lahat ay nasa kay Terence. Kung gusto ni Terence na makipagkalakalan, kung gayon. Kung ayaw ipagpalit ni Terence, hindi mahalaga kung anong kayamanan ang mayroon ka. Kaya, gumawa lang sina Baldo at Gentry ng ilang simbolikong kilos sa entablado at inamin ang pagkatalo ayon sa antas ng kanilang lakas. Brother Baldo, ako, si Gentry, ay hindi kasing lakas mo, at matatalo ako kahit na magpatuloy tayo. Inaamin ko ng maaga ang pagkatalo. Sabi ni Gentry habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Salamat sa pagpayag na manalo ako. Naikuyom din ni Eighth York ang kanyang mga kamao. Alam ng magkabilang panig na isang hanggal na lumaban hanggang kamatayan para sa ikalawa at ikatlong pwesto, kaya inamin ni Gentry ang pagkatalo. Natural na walang sasabihin si Elder Duran. Si Baldo ay medyo mas malakas kaysa kay Gentry, at kahit na matalo niya siya, makararanas siya ng malaking pagkawala. Baka umamin din siya ng pagkatalo. Napagdesisyonan na ang ranking Hidden House Han ang kampyon, ang Hidden House York ang pangalawa, at ang Hidden House na si Duran ang pangatlo. May gustong homanin sila. Tanong ni Old Master Hale. Noong una, gustong samantalahin ang mga hindi nakapasok sa top 4 at natanggal noon. Nais nilang makita kung ang nangungunang tatlo ay pagod na sa labanan, at pagkatapos ay homanin sila na samantalahin ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi tanga sina Baldo at Gentry. Madali nilang natapos ang laban at hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkahapo. Walang pagkakataong manalo kung aakyat sila para humamon ngayon. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi gustong mamatay. Ang dasla ng sektang Golden Bell ay isang magandang halimbawa. Hindi ba makapangyarihan ang iyong Golden Bell Shield? Gaano ka man kalakas, dudurugin ko ang iyong mga buto. Dahil wala, kung gayon ang nangungunang tatlong pamilya ay maaaring pumunta at kunin ang mga taya. Tumingin si Lolo Hale kay Terence na may halong damdamin. Nanalo na naman ang lalaking ito. Ang nakatagong bahay na summit na ito ay naging partikular na kompetisyon para kay Terence, isang lugar para sa kanya upang magpakitang gilas. Tiningnan ni Terence ang taya sa pagitan ng Hidden House Yo at Hidden House York Hipos. Ito ay dahil ang postahan ng Hidden Duran family sa pagkakataong ito ay Golden Dan at the limit. Ang Golden Energy Pill na ito ay maaaring agad na magpapataas ng lakas ng isang tao sa labanan. Nakita ni Terence si Drake na kumuha ng isa noong siya ay nasa laban na kompetisyon. Kung ikukumpara sa orihinal na paraan ng Black Panther ng pagtaas ng lakas, ang ganitong uri ng elixir ay may mas kaunting epekto at pinsala. Pagkatapos ng lahat, ang epekto ng paggamit ng elixir na ito ay ilang araw lamang ng kakulangan ng enerhiya, na kailangang dahan-daang mabawi, dahil ang elixir na ito ay magpapasigla sa potensyal ng katawan ng tao ng sabay-sabay. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, wala nang mga side effect, kaya medyo interesado si Terence sa tabletang ito. Nakita ni Terence ang recipe at ang mga katangian ng elixir na ito sa mga personal na tala ni Lijo. Hindi mahal ang mga sangkap, ngunit bihira ang mga ito. Ngunit ang presyo ay hindi isang problema para sa Terence ngayon, hindi bababasa. Ang problema ay wala siyang channel. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga sinaunang sekta, at si Terence ay wala pang channel para bilhin ang mga ito. Ang mga side effect ay hindi masyadong masama para kay Terence, gayunpaman maaari niyang gamitin ang Jade Space para makabawi sa sobrang pagkonsumo ng stamina, at kaya ang mga flaws ng pill ay kasing ganda ng wala kay Terence. Ang higit na nasa sabik kay Terence ay na maaari nitong mapataas kaagad ang potensyal ng katawan, na nangangahulugan na maaari nitong pabilisin ang sining ng practitioner, itulak ang katawan sa limitasyon nito. Iniisip ni Terence kung mapapaikli ba ng tabletang ito ang oras na kailangan niya para i-compress ang energy bomb. Ang totoong bomba ng enerhiya ay malakas, ngunit ang oras ng pag-compress ay masyadong mahaba. Katulad ngayon, kung hindi dahil sa matagal na niyang pagharap kay Daslan na hindi kumikibo, at kalahating araw ang sparring sa Brilyante, hindi magkakaroon ng sapat na oras si Terence para i-compress ang energy bomb.
Gayunpaman, maliban sa pakikipaglaban sa isang tulad ni Daslan, saan pa siya kukuha ng ganoong pagkakataon? Maging ang kanang kamay na 13 na dumukot kay Francine o Trixie na umatake kay Zyrene, lahat sila ay umatake sa simula pa lang, na hindi nagbigay ng panahon kay Terence para i-compress ang energy bomb. Hindi man lang siya makahanap ng oras para i-compress ang isang maliit na true energy bomb, pabayaan ang isang super true energy bomb. Sa makatuwid, napakahalagang paikliin ang compression time ng totoong chi bomb. 2,134. Siyempre, hula lang ito ni Terence. Kung talagang maisa sa katuparan ang gintong da na ito ay makikita pa rin. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang gininto ang da ng matinding espiritual na enerhiya sa iyong mga kamay. Sinulyapan ni Terence si Gentry at nagtanong. Ang nakatagong Duran clan na ito ay may mga medicinal pills. Nagulat ito kay Terence, parang may matibay na pundasyon ang Hidden House Duran. Hindi kakaiba para sa Hidden House Duran na magkaroon ng mga table tasks. Sumali siya sa Hidden House Yu at sa Sky Elixir Sect, kaya natural na mas marami siyang pakinabang kaysa sa iba pang mga nakatagong bahay. Itong matinding gininto ang dan ay ibinigay sa kanya ng Hidden House mo. Kung maaari niyang gamitin ito bilang isang taya, nangangahulugan ito na ang Hidden House Duran ay walang pakialam dito. Dapat marami nito. Dahil gusto ito ni Kuya Linford, natural na ibibigay ko ito sa iyo. Kuya Linford, maaari mo bang bigyan ako ng maliit na reversion pill na mayroon ka? Nakangiting tanong ni Gentry. Oh, maaari mong makuha ito. Si Terence ay hindi nakaimik ang nakatagong bahay na ito ay palagi mong pinagpustahan tulad ng maliit na return pill, meridian opening pill, foundation pill, at iba pa. Halatang ayaw nilang bigyan si Terence ng anumang magandang bagay para kasuklam-suklam siya. Gayunpaman, nagulat ka sa mga aksyon ni Terence. Ginamit talaga ni Terence ang maliit na reversion pill para palitan ng golden pill. Wala namang sakit si Terence, tama ba? Ang Extreme Golden Energy Pill at ang maliit na Reversion Pill ay nangangailangan ng mga katulad na materyales, ngunit ang maliit na Reversion Pill ay isang Golden Class Second Level Pill habang ang Extreme Golden Energy Pill ay isang Golden Class First Level Pill. Walang paghahambing sa dalawa. May mali ba kay Terence? Gumagamit ng Second Grade Pill para ipagpalit sa First Grade Pill. Hindi makatuwiran para kay Terence na kailanganin ng mga table tasks. Sinong tanga dito? Kung gusto niyang makipagpalitan, hindi ba dapat gumamit siya ng iba? Bukod pa rito, si Terence ay isang refiner, at kaya niyang gumawa ng mga elixir mismo hindi na kailangang baguhin. Kaya ang mga aksyon ni Terence ay nagpakamot sa mga tao ng kanilang mga ulo. Ito ay isang level 1 Extreme Golden Energy Pill, at Elder na hiniling mo kay Elder Duran na tumaya dito. Ang layunin ay inisin si Terence pagkatapos niyang manalo. Hindi ba gusto ni Terence na tumaya sa mga table tasks? Pagkatapos ay kailangan niyang bigyan siya ng mga table tasks. Siyempre, ang paggamit ng rank 1 na tableta bilang taya ay medyo labag sa mga panuntunan ng Hidden House Summit. Bagamat hindi malinaw na nakasaad ang ranggo ng taya, ang taya ng lahat ay halos pareho, kaya medyo hindi makatwiran para sa iyo na kumuha ng mas mababang ranggo kaysa sa iba. Ngunit, nakakagulat, walang tumutol sa pagkakataong ito, nakita nilang lahat si Terence na nanalo ng maraming sunod-sunod na laban, at naisip na nila na ang pamilya ni Terence ang mananalo. Ang orihinal na plano ay para sa bahay na si York ang manalo, at ang sekta ng Golden Bell at ang iba pang mga nakatagong bahay ay madaling pumunta sa kanila. Gayunpaman, sa pakikilahok ni Terence, wala nang nagmadali sa kanya, dahil kahit na gawin nila, mananalo pa rin si Terence. Baka lumaban din sila gamit ang kanilang lakas. Tungkol naman sa taya ng Hidden House York, hindi interesado si Terence dito. Isa lang itong normal na jade pillow na maaaring makatulong sa pag-practice, at makakatulong ito sa pag-practice kahit sa mahimbing na pagtulog. Ang bagay na ito ay isang pansuportang item lamang, at sa lugar na ito kung saan manipis ang chi, wala itong gaanong gamit. Si Terence naman ay nagsasanay sa Jade Space araw-araw, kaya walang silbi ang unan sa kanya. At saka, ano kayang silbi kung ito ay isang bagay na ibinigay ni York sa kanya? Pagkatapos makipagpalitan ng mga bagay kay Gentry, kinuha ni Terence ang taya at handa nang umalis. Sumunod sa likuran niya sina Theodore at Jepoy.
Umalis silang tatlo sa trial ground, naiwan ang isang grupo ng matatandang lalaki at mga leader ng sekta na nakatingin sa isa't isa at nagbubuntong hininga. Itong si Terence, gumamit siya ng rank 2 pill para ipagpalit sa rank 1 pill, ano ang kahulugan nito? Pagkaalis ni Terence, matandang lalaki sa wakas ay hindi mo maiwasang magtanong. Ito ang tanong na matagal na niyang pinipigilan. Sino ang nakakaalam? Napansin din ni Elder Duran na kakaiba ito, naisip niya na ang mga kilos ni Terence ay medyo kakaiba, giving, alam mo ba? Ako. Palagay ko hindi. Umiling si Gentry at ngumiti ng mapait. To be honest, I was just trying my luck. Hindi ko inaasahan na papayag si Kuya Terence dito. Pero pumayag siya. Medyo nagulat ako. Kakaiba iyon, maaaring kailangan talaga ni Terence ang Golden Dan. Ngunit hindi ba siya mismo ang gumawa nito? Nagtatakang tanong ng matandang lalaki ng pamilya mo. Lolo. Sa tingin ko ay dahil ito kay Lil Sis Josephine. Baka may ibinigay si Bro Terence sa amin para sa kapakanan ni Lil Sis Josephine. Sabi ni Gentry pagkatapos mag-alinlangan. Ganun ba? Nagulat si Elder Duran, ngunit mabilis siyang umiling dahil kay Josephine. Sa nakaraang ilang mga laban, hindi sila naging madali sa amin. Alam ko, nagbibigay, marahil ito ay dahil sa iyo. Hanggat nasa laban ka, iba ang tingin ni Terence sa amin. Ngunit kung wala ka, pareho ang pakikitungo niya sa amin. Nakikita ko. Ngumiti ng mapait si Gentry. Bagamat siya ay naghihinala, naramdaman niya na si Terence ay tila hindi masyadong malapit sa kanya. At least, wala siyang sinabing hindi kailangan. Kalimutan mo na, sino ang may pakialam sa iniisip ni Terence. Elder Duran, maaari bang sinusubukan mong ayusin ang iyong relasyon kay Terence? Elder, sumimangot ka. Imposible iyon. Mabilis na sinabi ni Elder Duran, nasa iisang kampo tayo ngayon, gusto ko lang gamitin si Terence para makakuha ng magandang bagay mula sa kanya. Ito ay mas katulad nito. Matandang tumanggo ka. Sige, dismiss na kayong lahat. Aalis na ako. Babalik ako at mag-aaral sa laro bukas. Medyo naubos na ni Terence ang chi, kaya natural, kailangan niyang bumalik at bumawi. Bagamat nailabas na ni Terence ang kanyang aura, hindi ito ligtas dito. Kung ang mga taong ito ay sabay-sabay na umatake sa kanya, o kung si Haring Kung Zuan ay nasaroon ng loob at lumaban kay Terence ng mag-isa, hindi sila kakayanin ni Terence. Kaya ang pag-alis ay ang pinakamahusay na diskarte, kailangan munang bumalik ni Terence sa kanyang pansamantalang tirahan. Boss, championship na naman. Pareho akong kinakabahan at naghihintay sa arena challenge bukas. Boss, sa tingin mo ba magdudulot ako ng gulo sa iyo? Sa sandaling bumalik si Jepoy sa pansamantalang paninirahan, nagtanong siya ng walang tigil. Hindi, bukas na lang natin pag-usapan. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga sandali. Dahil doon, naupo si Terence na naka-crossleg sa kama at nagsimulang iikot ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, mabilis na nabawi ang kanyang chi. Sige boss, magpahinga ka na. Mabilis na tumango si Jepoy at sinabi. Pagkatapos ng isang gabi ng katahimikan, ang huling araw ng summit ay dumating sa isang kisap mata. Ang hamon ng duo ay ang huling laban ng Hidden House Summit, at sinabing pagkatapos ng laban na ito, magkakaroon ng dagdag na laban. Ang mga detalye ng laban ay hindi pa inaanunsyo, at sa mga channel ng impormasyon ng Hidden House Han, hindi nila masyadong nalaman. Si Terence ay ganap na nakabawi sa kanyang pinakamataas na kalagayan, at siya ay nakahinga ng maluwag. Hindi na siya natatakot sa brilyante. 2,135. Jepoy, gawin na lang natin ang 2-person ring challenge ngayon bilang isang palabas. Kung kaya mong manalo, manalo. Kung hindi ka manalo, huwag pilitin ang iyong sarili. Napakaraming sunod-sunod na laban nitong mga nakaraang araw, sabi ni Terence, natatakot ako na ang iba pang mga nakatagong bahay at mga sekta ay targetin tayo. Wala silang gagawin sa akin sa ngayon, ngunit hindi namin sila mapapabayaan para sa iyo. Kung may gagawin man sila sa iyo, aminin mo na lang ang pagkatalo. Kompetisyon lang, kaya nating matalo. Naiintindihan ko, boss. Salamat sa iyong paalala. Biglang kumalma ang mainit na ulo ni Jepoy. Oo,
siya ay nanalo ng maraming sunod-sunod na laban sa mga araw na ito, ngunit ito ay ang lahat ng kredito ni Terence, at walang kinalaman sa Jepoy. Si Terence ay may tiwala sa laban ngayon, ngunit ang Jepoy ay isa siyang Earth Class early phase, at nagsasanay siya ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan sa nakalipas na 2 araw, ngunit nagamit lang niya ang unang galaw, hindi pa siya masyadong pamilyar dito. Kaya sa kanyang lakas, malamang na mabugbog lang siya sa entablado, at sasamantalahin ng mga tao ang kahinaang ito at lampasan si Terence para harapin siya. Sa una, ang ideya ni Jepoy ay ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin at kumapit kahit na ano, ngunit ang mga salita ni Terence ay nagpaunawa sa kanya na hindi niya hahayaang uminit ang kanyang ulo, o siya ay magdusa ng malaking pagkawala. Kung may pumatay sa kanya sa ring, hindi niya magagawang mga tuwiran sa kanila. Napangiti si Theodore. Masasabi niyang medyo mainitin ang ulo ni Jepoy kahapon, ngunit ayaw niyang alisin ang sigla nito. Gayunpaman, ang mga salita ni Terence ngayon ay nagpaunawa kay Jepoy ng ilang bagay. Nandito na ba ang matandang patriarch ng Hidden Hand family? Magsisimula na ang unang laban ngayon, ang 2-person challenge. Elder Han, mangyaring dalhin ang mga kalahok na disipulo at taya sa meeting hall para magparehistro at tumaya. Ang hamon ngayon ay para sa 2, kaya doble rin ang taya. Sabi ng disipulo ng pamilya Hale. Doble. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Terence. Tila ang mga nakatagong bahay na ito ay naghihintay upang ibalik ang mga lamesa sa kanila. Tila naisip nilang lahat ang pinakamahinang link ng Jepoy. Kung kaya niyang talunin si Jepoy sa ring, kung gaano kalakas si Terence, wala siyang silbi. Kung tutuusin, ang rule ng 2-person challenge ay kung ang isa sa kanila ay matalo o umamin ng pagkatalo, pareho silang matatalo. Boss! Mukhang pinaghandaan na nila. Binabalak nilang bawiin ang puhunan nila sa dulo. Matapos kumalma si Jepoy, napagtanto din niya ang sabuatan ng iba. Di bale, doble lang, paano kung matalo ako? Sapat na ang panalo natin. Ngumiti si Terence at walang pakialam na sinabi, kung ikukumpara, isa lang itong patak sa karagatan. Tama ka, napakaraming laban ang napanalunan namin, ang pagkatalo sa kaunting ito ay wala. Noong una, ang plano ng Hidden House of Han ay matalo sa lahat ng karera maliban sa karera ng kotse, sabi ni Jepoy. Napakaganda na ngayon. Ang resulta ay ganap na hindi inaasahan. We don't mind. Hanggat iniisip ni Mr. Linford na okay lang na sumuko, walang problema. Nakangiting sabi ni Theodore. Naglakad ang tatlo papunta sa meeting room ng Hidden House Hale, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Naisip ng mga matatanda ng Hidden House na itinaas nila ang taya, at halatang dehado si Terence sa laban na ito, bakit nagtatawanan at nag-uusap pa rin ang tatlo. Hindi kaya may trump card siya. Gayunpaman, dahil nandito na silang tatlo, hindi maganda na mag-usap sila at mag-aral. Kaya, pagkatapos itala ang listahan ng pangalan ng mga kalahok at ang taya, inanunsyo ng matandang master na si Hale, ang laban na ito ay isang pares na hamon. Ang mga patakaran ay katulad ng nag-iisang hamon kahapon. Life or death match din ito. Gayunpaman, ang bilang ng mga kalahok ay limitado sa 2 tao bawat panig, at dapat itong 2 tao. Ang sekta ng Golden Bell ay nawala. Sa puntong ito, medyo malungkot ang kapaligiran. Ang pinuno ng sekta ng Golden Bell, si Jingang Zuan, ay hindi dumating upang panoorin ang labanan ngayon, na nagpakita kung gaano kabigat ang kanyang kalooban. Sa mga disipulong dinala niya, isa ang patay at isa ang nasugatan. Bakit pa sila sasali sa kompetisyon? Tumigil sandali ang ama ni Baldo, siya nagpatuloy, susunod, 8 pamilya at sekta na lang ang natitira. Ang nangungunang 4 ay pagpapasya sa pamamagitan ng pagguhit ng mga palabunutan, at pagkatapos ay ang nangungunang 2 at pangatlong pwesto ay pagpapasya sa pamamagitan ng pagguhit ng mga palabunutan. Ang huling nagwagi ay pipiliin mula sa 2 nangungunang. Katulad kahapon, kung ayaw mong sumali sa kompetisyon, maaari mo itong ilabas ngayon. Kung hindi, sa singsing ng kompetisyon, ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran. Maliban na lang kung ang isang panig ang magkukusa na umamin ng pagkatalo, kung hindi, ang kalaban ay maaaring ganap na mapatay. Dahil ito ay isang pares na hamon, hanggat ang isa sa mga manlalaro mula sa magkabilang koponan ay naalis o inamin ang pagkatalo, ang buong koponan ay matatalo.
Bilang karagdagan, walang Dharma treasures o armas ang pinapayagan sa kompetisyon. Tulad ng para sa iba pang mga patakaran, walang mga patakaran. For the sake of fairness, pagkatapos matukoy ang top 3, ang mga contestant na narank after the top 4 ay mabibigyan ng pagkakataon na hamanin ang isa't isa. Gayunpaman, ang hinahamon ay hindi maaaring ang kanilang naunang kalaban. Halimbawa, kung natalo ka na sa iyong kalaban sa elimination round, hindi mo na siya mapipiling hamanin muli. Dahil sa mga espesyal na kalagayan ng sekta ng bundok ng Gan, ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ay isang tao at isang hayop, kaya isang tao lamang ang pinapayagang magdala ng isang spirit beast sa entablado upang makipaglaban. Itinuring din itong 2-on-2. I wonder kung may tumututol ba. Ang mga patakaran ay kapareho ng kahapon, at mukhang patas. Walang nagpahayag ng anumang pagtutol, kabilang ang panig ni Terence. Sige, dahil walang pagtutol, magsisimula na ang kompetisyon. Ngayon, bumunot tayo ng palabunutan upang matukoy ang pagkakasunod-sunod ng kompetisyon. Tumango si Old Master Hale. Ang mga resulta ng draw ay nagulat kay Terence. Ang kanyang unang mga kalaban ay sina Sean at Shelton. Ang resultang ito ay nagpasimangot kay Terence. Sina Sean at Shelton ay magkasama mula noong sila ay bata pa, at hindi nila ipinaglaban ang posisyon ng pinuno ng bahay. Sa kabilang banda, sila ang mga tagong bahay na, mga kapatid na may mas malapit na relasyon. Ang dalawang nagtutulungan ay nagbigay kay Terence ng kaunting pressure. Siyempre, ang panggigipit ni Terence ay hindi dahil sa takot siya sa magkapatid na Pitts, kundi dahil sa Jepoy. Kung si Terence ay lalaban ng isa laban sa dalawa, hindi siya matatakot sa magkapatid na Pitts, ngunit natatakot siya na palayain siya ng mga ito at simulan ang pag-atake sa Jepoy. Boss, anong mga taktika ang dapat nating gamitin sa arena ng grupong ito? Nag-aalalang tanong ni Jepoy habang nakatingin sa dalawang magkapatid na Pitts na nakangiti ng nakakaloko. Kapag umakyat ka sa stage mamaya, magtago ka na lang sa likod ko. Hindi na kailangang makipag-away. Pwede kang magtago kahit saan mo gusto. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. I'm sorry, boss. Masyado akong mahina at pinaghirapan kita. Alam ni Jepoy na siya ay isang pasanin. Siya ay may lakas ng Earth Class Early Phase, ngunit hindi niya gaanong natulungan si Terence. 2,136. Ang Shelton ay ang Earth Class Early Phase Peak, at ang Sean ay ang Earth Class Early Phase, ang parehong level ng Jepoy. Dagdag pa, siya ay isang physical practitioner, kaya mas mahina siya sa simula. Nakakahiya naman na hindi niya kalaban. Huwag kang mag-alala, mag-ingat ka lang kay Shelton. Ka-level mo si Sean, at kapantay mo siya. Sa pagitan niya at ni Shelton, mas gugustuhin mong matamaan ni Sean kaysa matamaan ni Shelton. Sabi ni Terence. Sige, naiintindihan ko, boss. Tumango si Jepoy at sinabi. Hindi pa rin makaget over si Shelton na natalo siya sa 1v1 challenge, kaya gusto niyang bumalik sa 2v2 challenge. Matandang Pitts. Naglalakad si Terence patungo sa arena nang bigla siyang huminto at lumingon kay Lolo Pitts. Ano ito? Bumilis ang tibok ng puso ni Lolo Pitts nang makita niya ang hitsura sa mga mata ni Terence, ngunit nagpanggap pa rin siyang kalmado. Wala lang. I just wanted to tell you that one move lang ang kailangan. Huwag mong isipin na nanalo ka dahil lang sa natalo mo ang Jepoy. Kaya kung pumatay ng 2 tao sa isang galaw pagkaakyat ko sa entablado. Ngumiti si Terence. Tinatakot mo ba ako? Nagbago ang mukha ni Elder Pitts. Napag-usapan na niya ito ni Sean at Shelton Pitts noon si Shelton ay tiwala na maaalis niya si Jepoy sa ring sa sandaling umakyat siya sa entablado. Sa ganoong paraan, gaano man kalakas si Terence, kailangan niyang aminin ang pagkatalo. Dagdag pa, mula sa pakikipaglaban ni Terence kay Daslan, malinaw na napakamayabang ni Terence siya ang uri ng tao na maghihintay sa kanyang kalaban na gumawa ng unang hakbang. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng pagkakataong mag-strike bago si Terence. Ito rin ang dahilan kung bakit sobrang kumpiyansa sina Sean at Shelton, ngunit binago ni Terence ang kanyang taktika sa pagkakataong ito sinabi niyang magsisimula siyang makipaglaban sa sandaling umakyat siya sa entablado. Hindi inakala ni Lolo Pitts na si Terence ang nasa isip nito, at hindi niya maiwasang mag-alala.
Hindi kita pinagbabantaan, ngunit maaari mong isipin ito kahit anong gusto mo. Nagbibigay lang ako sa iyo ng isang friendly na paalala. Ayokong maging walang utak kagaya ng brilyante, mahinang sabi ni Terence. Ito. Nagbago ang mukha ni Lolo Pitts, at maging sina Sean at Shelton na akmang aakyat ay tumigil. Ang banta ni Terence ay hindi maipaliwanag, ngunit sina Sean at Shelton ay walang maisip na iba pang laban. Kung sinabi ni Terence ang isang galaw, kung gayon ito ay isang galaw. Isinasantibi ang katotohanang napatay niya ang 3 Earth-class Masters sa isang galaw lang sa ring kahapon ay sapat na para pumatay ng 2 tao. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Napakahusay, tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Mahinang sabi ni Terence. Huminga ng malalim ang matandang si Pitts. Siya ang pinuno ng bahay, pagkatapos ng lahat, at mayroon siyang isang tiyak na antas ng pagpaparaya at pagiging matalino. Dahil sa banta ni Terence, nawalan siya ng mukha, at ito ay isang mahirap na desisyon, ngunit pinili pa rin niya. Hindi tanga ang matandang si Pitts ang hidden house na si Fuller ang dapat na magwagi sa arena, at gaano man kalakas ang house Pitts, pangalawa o pangatlo lang sila. Kasama ang lalaki at hayop ng Yi Mountain Sect, sino ang nakakaalam kung bigla silang babangon. Sa tulong ni Terence, napakababa ng pagkakataon ng Hidden House Pitts na makapasok sa top 3 mas gugustuhin pa nilang aminin ang pagkatalo ngayon kaysa ma-push out sa top 3. Kung tutusin, sinabi na ni Terence na ganyan kung hindi pa rin natauhan ang Hidden House Pitts, ipapadala nila ang kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Kung siya ay namatay, pagtatawanan siya ng mga tao dahil hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Nagbabala na si Terence sa kanya, at gusto pa niya itong suntukin. Hindi ba baliw iyon? Dahil sinabi mo iyon, Mr. Linford, kung gayon kami, ang Hidden House Pitts, ay kailangang aminin ang pagkatalo. Napangiti ng mahina si Lolo Pitts, ngunit, natatakot kami sa iyo, Mr. Linford, hindi Jepoy. Kung instant kills ang pinag-uusapan, maaari na lang nating patayin ang isa sa kanila, ngunit ayaw naming ipagpalit ang isa sa dalawa. Hindi katumbas ng halaga. Bukod dito, walang saysay na gawin ito. Tumango si Terence, para sa ikabubuti iyon. Marami akong kaaway dito. Sana ay tama ang desisyon ni Kuya Pitts. Huwag kang magsisi. Mr. Linford? Nasabi ko na sayo dati, ang puot sa pagitan natin ay binuo sa bahay ni Turner, kaya walang malaking conflict in essence. Pipigilan ko si Turner at sasabihin ko sa kanila na huwag kang guluhin. Wala tayong magiging conflict of interest in the future, so bakit tayo magiging magkaaway? Tumawa ang matandang si Pitts. Isa lang siyang Sky-class early phase physical practitioner kung si Terence ay makakagawa ng full force na pag-atake mula sa isang Sky-class na spiritual practitioner, maaari niyang makuha ang isa mula kay Grandpa Pitts. Hanggat kayang tanggapin ito ni Terence at lumaban, mapangwasak ito. Alam ng matandang Pitts na wala siyang pagkakataong mabuhay pagkatapos ng pag-atake ni Terence sa entablado kahapon, kaya hindi mahalaga kung siya ay bigo o hindi, o kung si Terence at ang kanyang mga alipors ay naglabas ng isang grupo ng mga masters, matatanggap lang niya ito. Ang mundo ng mga magsasaka ay ganito. Iginagalang ang mga malalakas. Kung walang lakas, kailangan mong makipagkompromiso, o ikaw ay mapahamak. Mabuti naman. Tumango si Terence. Sean, Shelton, aminin mo na lang ang pagkatalo. Sinabi ni Old Master Pitts sa kanyang dalawang apo, hindi nakakahiyang aminin ang pagkatalo sa harap ni Mr. Linford. Ang mga matigas ang ulo sa harap ni Mr. Linford ay mga tanga. Oo. Si Sean at Shelton ay hindi masyadong natuwa tungkol dito, ngunit alam nila na si Lolo Pitts ay nagsasabi ng totoo. May kapangyarihan silang patayin si Jepoy, ngunit magagawa rin ito ni Terence sa kanila. It wasn't worth it, kaya baka aminin na lang nila ang pagkatalo. At kaya, sina Sean at Shelton ay kinuyam ang kanilang mga kamao, hindi kami kalaban ni Mr. Terence, aminin namin ang pagkatalo. Gayunpaman, ang mga salita ng Hidden House Pitts ay masining sinabi nila na inaamin nila ang pagkatalo kay Terence, hindi ang Hidden House Han. Magiging pareho ang resulta, ngunit iba ang kahulugan.
Hindi siya inilantad ni Terence, at ayaw makipagtalo sa kanya ni Jepoy. Paano kung ang pamilyahan ay nakakapit na sa binti ni Terence? Maasim na ubas ka lang gusto mong maging alipin ni Terence, pero hindi kanya kukunin. Ha, ayos lang. Kapag may magaling kayong amo, ako, Jepoy, ay aaminin din ang pagkatalo. Sabi ni Jepoy na may pagmamalaki sa halip na hiya. Mabait si Old Master Pitts kay Terence, pero hindi na siya mabait sa Xiaopo. Sa malamig na umalis siya sa stage kasama sina Sean at Shelton. Ang labanan sa pagitan ng Hidden House Pitts at Hidden House Han ay nanalo. Inanunsyo ni Old Hale ang resulta, siya ang kinatawa ng Hidden House Summit pagkatapos ng lahat at walang paraan na maglaro siya ng mga salita sa panalo ni Terence. 2,137. Ang iba pang dalawang arena ay nakikipaglaban pa rin, at ang nagwagi ay napagpasyahan na ito ay medyo nakakagulat, ngunit ito ay maliwanag na ang Hidden House Pitts ay umamin ng pagkatalo. Walang tumawag sa Hidden House Pitts na duwag, bagaman kung gusto mo siyang tawaging duwag, bakit hindi mo hamanin si Terence? Boss, ang galing mo. Nag-aalala ako na baka hindi ako makaakyat sa entablado, pero sa ilang salita lang mula sa iyo, inamin ng Hidden House Pitts ang pagkatalo. Ang bastos nila noon, pero ngayon, paper tigers na lang. Tuwang-tuwang sabi ni Jepoy. It was just a fluke. Pinilit nilang umakyat sa entablado para sumali sa kompetisyon. Baka nasugatan ka. Sabi ni Terence. Nasugatan ako. Kung pupunta sila, mamamatay agad sila. Basta hindi sila tanga, malalaman nila kung alin Ford ang mas mahalaga. Walang pakialam na sabi ni Jepoy. Ngumiti si Terence, hindi tinatanggihan o nagpapaliwanag. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas na ang resulta ng iba pang laban. Ang nangungunang apat ay ang Hidden House Han, Hidden House Fuller, Hidden House York, at ang Chen Mountain Sect. Nakita ng Hidden House York ang natitirang nangungunang apat at medyo natakot. Ang mga matandang ito ay hindi hanggal nakita ni Lolo York na ang Hidden House Pitts ay kailangang umamin ng pagkatalo noong nakilala nila si Terence, at kaya kung sila ay hindi pinalad na gumuhit kay Terence, aaminin na lamang nila ang pagkatalo. Kung ibang tao iyon, kailangan lang nilang subukan. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula ang laban para sa nangungunang apat. Ang pagkakasunod-sunod ng draw ay inihayag nakatagong bahay Han laban sa nakatagong bahay na si Fuller, nakatagong bahay na si York laban sa Gun Mountain Gate. Hindi inisip ni Terence ang resulta, ngunit ang Hidden House York ay huminga ng malamig. Hindi gaanong inisip ng mga matatanda ng mga nakatagong bahay ang hitsura ng lalaki at hayop ng sekta ng Chen Mountain. Pagkatapos ng lahat, nadama nila na ang pagtutulungan ng isang tao at isang hayop ay hindi kasing ganda ng pakikipagtulungan ng isang tao at isang tao. Sa makatuwid, ang tao at hayop ay dapat na ang pinakamadaling makitungo. Gayunpaman, ang labanan sa pagitan ng Hidden House na ikaw at ang Gun Mountain Gate ay nagpaunawa sa Hidden House York ng panganib. Ang lalaki at hayop na duo mula sa Yi Mountain Sect ay hindi lamang para sa palabas, ang kanilang pagtutulungan ay mas mahusay kaysa sa pagitan ng mga tao. Ang pinaka-nakakatakot ay maaaring lumaban ang Golden Class Middle Phase Spirit Beast laban sa isang Earth Class Late Phase Master, at maaari nitong ihampas ang Hidden House na ikaw ang Late Phase na Earth Class Master sa lupa ng isang sampal. Ang iba't ibang antas at lakas ng iba't ibang espiritong hayop ay walang tiyak na kaugnayan. Ang ilang mga Spirit Beast ay maaaring hindi maging katugma ng isang Human Golden Class Master kahit na sila ay Sky Class, ngunit ang ilang mga Spirit Beast ay mayroon ng napakalakas na kakayahan sa pakikipaglaban sa Golden Class. Ang espiritong hayop na ito ng sekta ng Chen Mountain ay isa sa kanila. Ngunit si Terence ay hindi pamilyar dito. Sa libingan, ang espiritong hayop na nagbabantay sa libingan ay isa ring Golden Class Spirit Beast, ngunit tinalo nito si Boss York hanggang sa puntong hindi na siya makalaban pa. Ngunit sa harap ni General Wilson, ito ay tulad ng isang mabuting sanggol. Ang hierarchy ng Spirit Beast World ay ganap na naiiba sa mga cultivator ng tao.
Narinig na ng magkapatid na Fuller ang lakas at lakas ni Terence noon, at kung paano patuloy na pumayag ang kanyang mga kalaban sa 1v1 na laban. At ngayon, inamin din ng magkapatid na Pitts ang pagkatalo ang magkapatid na Fuller now daw at Fuller na Ipaw ay labis na nalito at ayaw tanggapin ito. Ganyan ba talaga kalakas si Terence? Kailangang malaman ng isa na ang dalawang Fuller brothers ay hindi passovers, nagsasanay na sila sa magkasanib na pag-atake mula pa noong bata pa sila, at sa madaling salita, hindi sila magiging dehado laban sa Sky Class early phase sa kanilang pinagsamang lakas, hindi sila magagapi sa sinuman sa ilalim ng Sky Class. Kaya noong una nilang narinig ang pangalan at record ng labanan ni Terence, wala silang pakialam. Matapos iguhit ang pangalan ni Terence, hindi na sila nagsalita at nagmamadaling umakyat sa stage, naghihintay na umakyat si Terence. Hindi kilala ni Norton at Mitoy Fuller kung sino si Terence noon, naglalaban lang sila sa Pairs Challenge, at hindi nakapanood ng alinman sa mga nakaraang laban. Natural, hindi nila alam na si Terence ay si Terence Ford mula sa pagsusulit. At saka, hindi man lang umakyat ng stage si Terence nang matalo ang Hidden House Pitts, kaya hindi nila siya nakita. Terence. Halika at tanggapin ang hamon ng magkapatid na Fuller. Sabi ni Nardo na may malakas na aura. Si Terence at Jepoy ay pumunta sa banyo at hindi narinig ang mga sigaw ni Nardo. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon. Huwag kang maingay. Sumimangot ang matandang Hale. Ang dalawang magkapatid na ito na sina Nardo at Nanding ay kakaalis lang ng isa sa kanyang nakatagong bahay na mga alagad ni Hale. Kahit nagalit siya kay Terence, wala siyang magandang impresyon sa dalawang magkapatid. Kuya, sa tingin ko ay hindi karapat-dapat itong si Terence sa kanyang reputasyon. Ikaw at ako ay magtutulungan para pigilan siya, at pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na salakayin ang Xiaopo. Sabi ni Nardo. Siyempre. Kung magkapit kamay tayo, hindi tayo malulupig. Malaki rin ang tiwala ni Nanding. Ang dalawa sa kanila ay hindi matatalo sa lahat ng paraan at karaniwang nanalo laban sa dalawang disipulo ng pamilya Hale. Darating ba si Terence o hindi? Ang hindi pagdating ay katumbas ng pag-amin ng pagkatalo. Naiinip na sabi ni Nardo. Aminin ang pagkatalo. Ha! Walang sinabi si Terence, ngunit ngumisi si Jepoy, kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, aminin mo ang iyong pagkatalo. Huwag mawala ng buhay pagdating ng panahon. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala, kapag kumilos ang amo ko, kahit sinong eksperto ay kayang sirain. Hahaha. Kaya niyang patayin ang sinumang veterano. Sa ating dalawang magkapatid na nagtutulungan, hindi tayo magagapi sa ilalim ng langit class, tingnan natin kung paano niya ako sisirain. Malamig na tumawa si Nardo. Oh, talaga. Lumapit si Terence at Jepoy at malamig na ngumiti sa magkapatid na Fuller, at partikular na pinapatay ko ang mga taong hindi magagapi sa ilalim ng langit class. Noong mystic pa ako, pinatay ko ang dalawang tao na nagsasabing walang talo sa ilalim ng Earth class. Ngayong Earth class na ako, papatayin ko ang dalawa pang tao sa ilalim ng Sky class para subukan ang lakas ko. Nagyayabang ka. Ha! Sasabihin pa lang ni Nardo na puputulin Ferd niya ang kanyang dila kung gagawin niya iyon, ngunit nakita niya ang mukha ni Terence at natigilan siya sa kinatatayuan, hindi nakaimik. Bird cannon, ano ang mali? Bahagyang natarante si Nanding nang makita niya ang natigil ang ekspresyon ni Nardo. Sinundan niya ng tingin si Nardo at nanginginig nang makita si Terence, lordling. Si Terence Ford ay nag-iwan ng masyadong malalim na impresyon sa magkapatid kahit ang isang pag-iral na lumalaban sa Diyos tulad ni Zhang Naipaw ay napilayan ni Terence. Anong karapatan nilang makipag-army wrestling kay Terence Ford? Naipaw or Natoy? Si Nanding naman ay iniisip na kahit ngayon lang, ang magkapatid na lalaki ay maaaring hindi magkatugma para sa Naipaw. Ang Chrysanthemum Arts, Wasp Engravings Arts, ito ay isang pag-iral na lumalaban sa langit, sinipsip nito ang chi ng iba, sino ang
Ang Chrysanthemum Arts, Wasp Engravings Arts, ito ay isang pag-iral na lumalaban sa langit, sinipsip nito ang chi ng iba, sino ang makatiis nito. Ngunit ginawa ito ni Terence Ford, hindi lang niya kinuha, na-disable pa niya ang natoy. Akala niya ay nambobola lang si Terence, ngunit hindi niya naisip pagkatapos na makita siya. 2,138. At lahat ng chismis tungkol kay Terence ay nagpaunawa kay Nanding na si Terence ay hindi isang mabuting tao. Kung kaya niyang pilayin ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Earth class noong siya ay Mystic, hindi ba niya magagawa rin ang mga nasa ilalim ng Sky class noong Earth class siya? Not to mention, itong si Terence ay maaaring nagtatago ng kanyang lakas, siya ay isang Sky class. Sa pag-iisip nito, nagkatinginan ang magkapatid. Kitang-kita nila ang matinding takot sa mga mata ng isa't isa. Ang dati nilang pagpapakita ng lakas ay biglang naging katahimikan. Kung ang isa sa kanila ay natatakot, mas mabuti. May isa pang taong magpapasaya sa kanila. Pero ngayon, pareho silang mahiyain. Nanghina sila bago ang labanan. Ito lang ang pinaka-nakamamatay na kahinaan sa arena. Kayong dalawa, nagmamadali ba kayong mamatay? Ang pagsubok sa Ice Palace ay hindi pinayagan ang mga tao na magpatayan, ngunit ito ay isang arena ng buhay at kamatayan. Sabi ni Terence habang nakatingin sa magkapatid. Dahil nasa stage na kayo, huwag kayong bababa. Lord Ling, huwag ka nang gumawa ng kahit ano. Tumalon si Nardo mula sa entablado na parang may tumapak sa kanyang buntot, nasa ilalim ako ng singsing, wala kang magagawa sa akin. Oo, Lord Ling. Tumalon din si Nanding, aminin namin ang pagkatalo. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, hindi mo kami matatamaan pagkatapos naming aminin ang pagkatalo. Napatulala ang lahat sa pangyayaring ito. Hindi nila inaasahan na ganoon pala ka-retard ang magkapatid. Mayayabang silang nagyabang noon sa ring, at ngayong nandito na si Terence, tumalon sila sa ring at inamin ang pagkatalo, na para bang natatakot silang matalo sila ni Terence hanggang mamatay. Gayunpaman, si Nardo at Nardo ay hindi nahiya. Sa halip, nadama nila na ginawa nila ang tama. Oh, dahil umamin ka na sa pagkatalo mo, kalimutan mo na. Matanda Hale, maaari mong ipahayag ang mga resulta ngayon. Sabi ni Terence. Ang Hidden House Han ay nanalo, naging isa sa nangungunang dalawa. Anunsyo ni Old Hale. Ang nakapagpatigil sa kanya ay dahil si Terence ay hindi nakalaban ni isang laban simula kahapon. Ang kanyang mga kalaban ay umamin ng pagkatalo at pag-amin ng pagkatalo. Boss, talagang kahanga-hanga ka. Ang dalawang magkapatid na Fuller ay nag-iingay saglit, ngunit pagdating mo, inamin nila ang pagkatalo. Masyadong nakakatawa. Sabi ni Jepoy. Nakipag-away na ako sa amo nila dati, mahinang sabi ni Terence. Ah, may boss din sila. No wonder sobrang yabang nila. Anong nangyari sa amo nila pagkatapos? Nang marinig iyon, mabilis na nagtanong si Jepoy. Napilayan ako. Sabi ni Terence. Bakol. Boss, hindi mo naman ginawa, diba? Gulat na sabi ni Jepoy. Kung hindi ako, bakit sila hihingi ng awa? Nakangiting sabi ni Terence. Kaya ganyan. Sabi ko, bakit biglang natakot ang dalawang mayabang na ito? Tumango si Jepoy at sinabi. Nang mabalitaan ng matandang nakatagong bahay na si Fuller na si Terence ay ang Terence Ford na iyon mula sa pagsusulit, wala siyang anumang pagtutol sa Nardo at sinasadya ang pagsang-ayon ni Nardo. Sumangayon siya sa kanilang desisyon. Dahil napakalakas ni Terence, hindi na kailangang makipag-head-to-head sa kanya. Sa kabilang banda, natapos na ang laban ng Hidden House York sa Gun Mountain Gate. Ang Hidden House York ay nakatanggap na ng utos mula sa matandang master na si York na panatilihin muna ang kanilang lakas, kaya pagkatapos na umikot sa paligid ng entablado at napagtanto na wala silang pagkakataong manalo, sumuko na sila. Ayaw nilang lumaban hanggang kamatayan at gusto nilang iligtas ang kanilang lakas para sa magkapatid na Fuller. Sa orihinal, ang plano ng Hidden House York ay para sa magkapatid na Fuller na mag-aksaya ng maraming lakas sa kanilang pakikipaglaban kay Terence, at mas mabuti kung sila ay masugitan din. Sa ganitong paraan, maaari nilang samantalahin ang sitwasyon at talunin ang magkakapatid na Fuller para sa ikatlong pwesto. Ngunit ngayon, tila ang ideyang ito ay hindi masyadong magagawa.
Kanina pa mayabang ang magkapatid, pero pagkatapos noon, nagkunwaring duwag. Anong klaseng loika iyon? Ang mga disipulo ng Hidden House York ay hindi alam ang sitwasyon at naisip na ang dalawang Fuller brothers ay may balak. Hindi sila nang ahas na maging mabagal at nakipag-away sa sekta ng Chen Mountain bago umamin ng pagkatalo at nagpa siya sa ikatlong pwesto kasama ang mga disipulo ng Hidden House Fuller. Ang huling round ng championship competition, ang Hidden Hand Family versus the Gun Mountain Sect. Sana ito na ang magiging pinaka-exciting na laban sa lahat. Parehong elit ang magkabilang panig, kaya sana hindi ito matapos sa pag-amin nyo ng pagkatalo. Tutal, lahat ay may mataas na pag-asa sa inyo. Ayaw ng matandang si Hale na matalo muli ang bahay ng Pangzon masyadong madali para kay Terence na makuha ang kampyonato, at kaya hindi siya nag-isip ng sasabihin para itulak ang bahay ni Pangzon. Hey! Ang pag-amin ng pagkatalo ay ugali ng mga duwag. Hinding-hindi aaminin ang pagkatalo ng sekta nating Gun Mountain. Ang nagsalita ay ang direktang disipulo ng pinuno ng sekta ng Chen Mountain. Tinawag siyang Jin Dao. Isa siya sa pinakamagaling sa mga nakababatang henerasyon ng sekta ng Chen Mountain na nakagawa ng kontrata sa mga spirit beast. Nakapagtatag na siya ng isang tiyak na antas ng komunikasyon sa mga espiritong hayop, at ang kanilang pakikipagtulungan ay maaaring ituring na napakalapit. Siyempre, ang ganitong uri ng kontrata ng espiritong hayop ay talagang itinatag sa pamamagitan ng pamumuhay ng magkasama mula araw hanggang gabi, hindi sa pamamagitan ng puwersa. Talagang napakahirap makuha ang pag-aproba ng espiritong hayop. Nangangailangan ito ng sapat na pasensya at upang magkaroon ng magandang impresyon sa kanya ang espiritong hayop. Noon lamang niya maitatag ang kontrata ng hakbang-hakbang at lumaban ng magkasama. Ang Volume Agent Blade na ito ay isa sa mga mas makapangyarihan, kayang kontralinford ang isang Golden Class Middle Phase na Spirit Wolf. Ang Spirit Wolf na ito ay napakabangis, at kahit ang Earth Class Late Phase Pickmasters ay hindi maglalakas loob na labanan ito ng direkta. Ito ang pagmamalaki ni Jin Dao na dala niya ang espiritong lobo sa pagsusulit sa Ice Palace noong nakaraan, at gustong sumikat, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas siya kaya maaga siyang matatanggal. Ito ay isang kahihiyan. Kaya naman, ang nakatagong bahay na summit na ito ay puno ng lakas at handang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ang sekta ng bundok ng Gan ay sumang-ayon na sila ang mananalo sa huling dagdag na pagsubok. Gayunpaman, ang sitwasyon ay nasa gulo na ngayon. Hindi na ito ang orihinal na sitwasyon ng isang tao sa isang laro. Sa partisipasyon ni Terence, ang mananalo ay matutukoy sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan, kaya gusto ng Gun Mountain Sect na manalo muli ng championship sa two-person challenge na ito. Pagkatapos magsalita ni Volume Agent Dao, ang espiritong lobo sa tabi niya ay umungol bilang pagsang-ayon, "Oo. Boss, mukhang ayaw umamin ng pagkatalo ng lalaking ito." Nag-aalalang tanong ni Jepoy. "Titingnan natin. Kung hindi natin kaya, aaminin natin ang pagkatalo," sabi ni Terence. Wala siyang pakialam kung manalo o matalo. Gusto lang niyang makabawi ng ilang kayamanan. Hindi ko maamin ang pagkatalo. Umabot na ako sa puntong ito. Magngangalit ako at magtitiyaga. Nagngangalit si Jepoy at nagdesisyon. Hehe, kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin ang sarili mo. Masasabi ni Terence na ang lalaki at ang hayop ay hindi magiging madaling pakitunguhan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng Hidden House Hale, ngunit sumang-ayon sila sa panuntunang ito. Kung alam niya na ito ang tuntunin, dinala niya dito si General Wilson para kainin muna ang espiritong lobo at pagkatapos ay alagaan si Jin Dao. 2,139. Gayunpaman, walang sapat na oras. Ang mga patakaran ay inihayag kaagad, at si Terence ay walang oras upang bumalik at kunin si General Wilson. Kahit na may maghatid siya, huli na ang lahat. Handa na ang magkabilang panig. Pumwesto at maghanda para simulan ang laban. Hinintay ng matandang Hale na umakyat sa entablado sina Terence at Jepoy bago ipahayag, 3, 2, 1, magsisimula na. At kaya, sa mga salita ni matandang Master Hale, nagsimula ang huling labanan para sa kampyonato.
Hindi binigyan ni Jin daw ng pagkakataon si Terence na lumikha ng purong energy bomb. Sa sandaling magsimula ang laban, siya at ang espiritong lobo ay sumugod kay Terence at Jepoy. Ang target ng Volume Agent Knife ay Jepoy, at ang kalaban ng espiritong wolf ay si Terence. Ang sitwasyong ito ang pinakamatalinong at pinakamahirap para kay Terence na harapin. Si Jin daw ay isang Earth-class early phase spiritual practitioner noong siya ay sumali sa pagsusulit, at ngayon siya ay nasa tuktok ng maagang yugto. Mukhang hindi siya nag-level up ng ganoon kabilis, parang ang sekta ay nakatuon pa rin sa pakikipag-usap sa mga espiritong hayop, at ang kanyang personal na lakas ay hindi bumubuti ng kasing bilis ng mga nakatagong bahay. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya hinayaang tamaan ng talam ni Jin ang Jepoy. Kahit na ito ay isang Earth-class early phase pick, ito ay isang one-sided fight laban sa isang Earth-class early phase Jepoy. Sa isang sandali ng desperasyon, pinaandar ni Terence ang sining ng kanyang practitioner at ginamit ang pangalawang anyo ng libong ilusyon sa kagubatan. Ang iba pang kakayahan ni Terence ay hindi makakatama sa kanilang dalawa sa isang galaw, maliban kung ito ay isang energy bomb. Ngunit ang libong pagbabagong ito ng kagubatan ay iba, ang pangalawang anyo ay katumbas ng dalawang suntok. Boom! 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 Ang katawan ni Terence ay sumugod patungo kay Jin daw at espiritong lobo. Isang malakas na pagsabog ng purong chi ang sumabog at namuo sa mga kamao ni Terence, naging dalawang kamao na bumasag patungo kay Jin daw at espiritong lobo. Noong una, inakala ni Jin daw na isa lang ang mapipili ni Terence alinman sa kanya o sa espiritong lobo, at ang balat ng espiritong lobo ay makapal, walang sino man ang makakahawak dito. At kung si Terence ay umikot sa espiritong lobo upang salakayin ang volume agent, kung gayon ang volume na si Jin ay maaaring makipag-usap sa espiritong lobo upang gawin siyang atakihin sa Jepoy sa halip. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng koneksyon sa isang espiritong hayop, maaari silang makipag-usap sa isa't isa anumang oras na gusto nila, ngunit ang hindi inaasahan ni Jin daw ay ang isang suntok ni Terence ay magiging dalawa. May nakikita ba siya o ano? Hindi siya naniniwala na ang isang suntok ni Terence ay maaaring maging dalawang suntok, isang totoo at ang isang ilusyon ay isang pangkaraniwang sitwasyon sa martial arts, ngunit ang isa sa dalawa ay isang bagay na hindi niya kailanman narinig. Hindi ang volume agent daw ay hindi alam, ngunit hindi pa niya ito narinig. Kahit na si Elder Han ay inisip na peke ang kasanayan bago ito ginamit ni Terence, at isang suntok lamang sa bawat anyo ang totoo. Ang natitira ay isang ilusyon lamang, ngunit pagkatapos gamitin ito ni Terence, napagtanto niya na ang isang suntok ay naging dalawa o kahit tatlong suntok. Sa makatuwid, dahil si Volume Agent Blade ay may ganoong mga iniisip, nagpasya siya. Mabilis siyang nakipag-ugnayan sa espiritong lobo sa wika nito, huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Ang isa sa dalawang suntok na ito ay totoo at ang isa ay peke. Sabay tayong sumugod. Kahit anong suntok ang totoo, haharapin natin. Alinmang suntok ang peke, susugod tayo at sisipain si Jepoy palabas ng ring. Awo! Ang espiritong lobo ay sumigaw upang ipakita na naiintindihan nito, kaya ang lalaki at hayop ay hindi nagpabagal at sumugod patungo sa martial skill ni Terence. Natakot si Jin daw sa vacuum wave fist ni Terence noon, ngunit halatang hindi ginagamit ni Terence ang martial skill na iyon. Mula sa mga pagbabago sa enerhiya, ito ay malakas, ngunit hindi masyadong malakas. Naturally, ang pangalawang hakbang ay hindi magiging masyadong malakas. Kahit na ginamit ito ni Terence ng may mahusay na kasanayan, hindi pa rin ito sapat para masaktan ng husto ang kaaway. Sa oras na iyon, kailangan niyang makipaglaban sa Earth Grade Man in Black para sa napakaraming galaw bago niya ito mapatay, at kailangan niyang gamitin ang limitasyon ng pangatlong galaw. Bang! Bang! Si Jin daw at espiritong lobo ay parehong pinalipad ni Terence. Bagamat hindi gaanong nasaktan ang lalaki at si Wolf, sumili pa rin sa mga mata nila ang hindi makapaniwalang tingin. Ang hindi paniniwalang ito ay hindi dahil sa pagdududa nila sa lakas ni Terence, kundi dahil sa pagdududa nila sa martial arts technique. Isang beses lang sumuntok si Terence, paano naging dalawa? Anong uri ng martial technique ito? Hindi pa siya nakarinig ng ganoong paraan ng martial technique, tama ba?
Ang isang suntok ay maaaring maging dalawang suntok. Napabuntong hininga si Terence. Kahit na gumamit siya ng pang-apat na anyo ng libong pagbabago ng kakahuyan, masasayang lang ang kanyang chi. Imposibleng patayin si Jindao at Espiritong Lobo sa isang galaw. Laban sa mga masters ng parehong antas, imposibleng patayin sila sa isang galaw. Ang chi bomb ay isang cheat, ngunit hindi ito magagamit anumang oras. Ikaw. Ang martial art technique na ito ay kakaiba. Mabilis na tumayo si Jindao mula sa kanyang pagkahulog at inutusan ang Espiritong Lobo, huwag kang masyadong lumapit sa kanya. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Bagamat ang kanyang martial arts technique ay maaaring gawing dalawang suntok ang isang suntok, hindi ito masyadong malayo. Maganda ang utak ni Jindao, kung tutuusin nakahanap siya ng paraan para kontrahin ang husay ni Terence sa isang iglap. Napakalaki ng arena, at kung nasa magkabilang panig sila, hindi sila matamaan ni Terence ng sabay kahit na ginamit niya ang pang-apat na galaw ng libong pagbabago ng kahoy at kagubatan, kahit na apat na suntok. Maliban kung magagamit niya ang ikasampung anyo, magiging imposible para sa kanya na maglunsad ng ganoong malawak na pag-atake. Pero imposible iyon. Hindi man lang naisip ni Terence. Ang tanging magagawa niya ngayon ay protektahan ang Jepoy. Kaya, sinalubong siya ni Jindao at Spirit Wolf mula sa kaliwa at kanan, habang si Terence ay mabilis na umiwas at tumayo sa harap ng Jepoy, pinuprotektahan siya. Awo! Ang Espiritong Lobo ay sumugod kay Terence mula sa kaliwa. Jepoy, mamatay ka! Ang talim ni Wojin ay papalapit sa Jepoy mula sa kanan. Si Terence ay hindi maaaring gumamit ng anumang mga kasanayan. Ang arena ay bilog at walang mga blind spot. Hindi mahalaga kung ang isa ay tumayo sa gilid o sa gitna, hindi na nila magagamit ang libong pagbabago ng kagubatan ng kahoy upang labanan ang kaaway. Wild Wolf Feast. Itinaas ni Volume Agent daw ang kanyang kamao sa Jepoy. Ang kanyang martial arts technique ay isang set ng martial arts techniques na tumugma sa Espiritong Wolf. Isa itong martial arts technique na binago mula sa paraan ng pag-atake ng Spirit Wolf. Hindi ito masyadong makapangyarihan, ngunit ang idiniin niya ay ang pagkakaisa ng tao at hayop. Kung ang mabangis na kamaong lobo na ito ay ginamit kasama ng Espiritong Lobo, ang kapangyarihan ay natural na hindi maihahambing. Gayunpaman, kung ito ay ginamit ng mag-isa, ang pagkakaiba ay magiging malaki. Gayunpaman, upang hindi makalaban si Terence ng direkta at patayin muna si Jepoy, kailangan niyang humiwalay sa Espiritong Lobo. Kung hindi, kung silang dalawa ay magkasama, ang panghuling pag-atake ni Terence ay papatayin sila. Sa katunayan, nagbabantay din si Jindao laban sa ultimong galaw ni Terence, napakalakas nito, at tatakbo siya ng walang pag-aalinlangan kung ginamit ito ni Terence sa simula. 2,140. Gayunpaman, dahil hindi ito ginamit ni Terence, hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Terence na gamitin ito. Siya at ang Espiritong Lobo ay patuloy na umaatake ng magkahiwalay. Bagamat mahina ang epekto, napigilan nito si Terence na gamitin ang kanyang ultimate move. Kung gagamitin ni Terence ang kanyang ultimate move, siya at ang Espiritong Wolf ay tatakbo sa halip na tumayo doon at maghihintay na bugbugin na parang mga tanga. Sumimangot si Terence at mabilis na nagdesisyon. Maaari niyang kunin ang mabangis na lobo sa ulo, ngunit hindi ang Espiritong Lobo. Ang lakas ng pag-atake ng Spirit Wolf na ito ay halatang napakalakas. Pagkatapos makipaglaban sa mga Spirit Beast na uri ng atake sa sinaunang libingan, natural na alam ni Terence na ang Spirit Wolf na ito ay hindi madaling harapin. At kaya, gumawa ng desisyon si Terence sa isang iglap, gagamitin niya ang kanyang likod para tamaan habang nakatutok siya sa Espiritong Lobo. Pagkatapos magdesisyon, tumalikod si Terence para harapin ang Espiritong Lobo. Tumabi siya kay Jepoy, nakatitig sa Espiritong Lobo. Ang mga aksyon ni Terence ay nagulat kay Jindao. Ano ang ginagawa ni Terence? Iwanan mo ang iyong likod sa akin. Para hayaan siyang atakihin siya at palayain si Jepoy. Bagamat ang pag-atake ng pincer mula sa kanya at ng Espiritong Wolf ay maaaring magdulot ng malaking pinsala kay Terence, agad na nawala ang pag-iisip ni Jindao. Pagkatapos ng lahat, ang paghampas kay Terence ay hindi nangangahulugan na papatayin niya ito.
Dahil kayang tanggapin ni Terence ang buong puwersang pag-atake ng isang Sky-class Master, ang pincer attack mula sa kanya at ang Espiritong Wolf ay malamang na hindi magdudulot ng labis na pinsala kay Terence. Dahil dito, ang talim ng Volume Agent ay nakatarget pa rin sa Jepoy. Sa katunayan, alam ni Terence na ang kasanayan ay hindi makakagawa ng malaking pinsala sa kanya pagkatapos na makita ito. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ay walang halaga kumpara sa Earth tier na tao. Ang pag-atake ng Volume Agent Sword ay katumbas lamang ng unang galaw ng Man in Black, at dahil hindi siya nito kayang patayin, walang pakialam si Terence. Sinimulan niyang i-channel ang kanyang Practitioner's Arts, naghahanda na ihagis ang pang-apat na galaw ng Wildfire Fist sa Espiritong Lobo. Ha! Binato ni Jindao ng suntok si Jepoy. Sumikip ang puso ni Jepoy. Bagamat hindi niya alam ang ginagawa ni Terence, nagtiwala siya kay Terence at wala siyang ginawa. Nakatayo lang siya doon nang hindi gumagalaw. Ngunit, sa pagtataka ni Jindao, si Terence ay tila may mga mata sa likod ng kanyang ulo habang nakaharap ang suntok sa ulo. Sa katunayan, si Terence ay walang mata sa likod ng kanyang ulo, ngunit nararamdaman niya ang direksyon ng talim sa pamamagitan ng Jade. Kung mas malakas ang signal ng panganib, mas alam ni Terence kung saan patungo ang talam. Hindi na kinailangan pang lumingon ni Terence para malaman. Ngunit ang Volume Agent Blade ay na-activate na, at imposibleng bawiin o baguhin ang direksyon nito sa huling minuto. Maaari lamang nitong atakihin ang likod ni Terence. Bagamat masamang ideya na atakihin si Terence kasama ang Espiritong Lobo, kailangan muna nilang atakihin si Terence. Gayunpaman, sa sandaling ito, imposibleng ipaalam sa Espiritong Lobo na salakayin ang Jepoy. Bagamat ang Espiritong Wolf ay may kaunting katalinuhan at maaaring makipag-usap sa Volume Agent Blade, isa lamang itong middle stage na Yellow Class Spirit Beast. Ang katalinuhan nito ay hindi masyadong mataas, at hindi maikukumpara kay General Wilson at sa Skybolt na baboy. Ito ay kasing talino lamang ng nicho na Guardian Spirit Beast. Bagamat alam niya kung paano makinig sa mga utos ni Volume Agent's Blade, imposible para sa kanya na gumawa ng desisyon on the spot. Bang! Dama po ang kamao ni Jindao sa likod ni Terence na may malakas na tunog. Sa oras na ito, lumipat si Terence, gamit ang ika-4 na anyo ng Wildfire Fist at Spirit Wolf. Bang! Matapos matamaan si Terence, ang Espiritong Lobo ay tinamaan din. Pinalipad ito ng suntok ni Terence at bumagsak ng malakas sa lupa. Gayunpaman, ang taong ito ay talagang mahusay sa pagkuha ng mga hit. Ang suntok na iyon ay hindi nagdulot ng anumang malubhang pinsala. Bahagya lang itong pumiglas at bumangon. Nakatingin pa rin ito kay Terence, puno ng galit ang mga mata. Gayunpaman, hindi nagbigay ng susunod na utos si Jindao, kaya hindi nito direktang ma-attack si Terence. Ang strike na ito ay hindi kasing lakas ng Earth Class 4th move, ngunit tinanggap ito ni Terence sa kanyang likod ng walang anumang depensa, hindi fist to fist. Natural na mas mabigat ang pinsala. Sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pinsalang dulot ng Espiritong Lobo kay Terence ay mas malaki pa kaysa sa talim ng Volume Agent. Hindi alam ni Terence kung anong kasanayan ang ginagamit ng Espiritong Lobo, ngunit sapat na ang puwersa ng backlash para tumaas ang dugo sa dibdib ni Terence. Paf! Hindi na nakayanan ni Terence at nagluwa ng isang subo ng dugo. Nawala ang nakakulong na enerhiya sa kanyang dibdib, at mas gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, hindi pa rin nalulutas ang problemang nasa harapan niya. Hindi maaaring maging pabaya si Terence. Pinaikot niya ang sining ng Dragon Mastery para mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat habang maingat na tinitingnan ang sitwasyon ni Spirit Wolf at Jindao. Hoy! Terence, iyon lang ang mayroon ka, sumusuka ng dugo pagkatapos ng isang galaw. Tuwang-tuwa si Jindao nang makitang dumura si Terence ng dugo. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinabi sa Spirit Wolf body, magpatuloy tayo. Sa ilalim ng panawagan ni Jindao, ang Espiritong Lobo ay muling sumugod kay Terence. Ang suntok ni Terence ay nagpakita na sa espiritual na si Lobo ang pagkalubog sa dugo, gusto lang nitong kagatin ang leeg ni Terence at patayin siya. Si Jindao, sa kabilang banda, ay gustong subukan kung patuloy na haharange ni Terence ang kanyang pag-atake sa Jepoy.
Ang nauna ay masasabing coincidence, ngunit ang pangalawa at pangatlo ay hindi masasabing coincidences. Gayunpaman, ang pagsubok na ito ay nabigo kay Jindao. Hindi lumingon si Terence, ngunit parang may mga mata si Terence sa kanyang likuran. Saan man pumunta ang kamao ni Jindao, lilito ang katawan ni Terence. Sa pagkakataong ito, ang talim ng volume engine ay sadyang sumablay at tumama sa kaliwang braso ni Jepoy. Ito ay hindi isang nakamamatay na lugar, ngunit si Terence ay nakatayo pa rin sa harap ng kaliwang braso ni Jepoy at nataman. Ngunit walang pakialam si Terence. Ang prioridad niya ay patayin o itumba ang spirit wolf na ito sa entablado. Ang espada ng volume engine ay hindi masyadong malakas, ngunit ang spirit wolf na ito ay napakabangis. Hindi lang ito sinuntok ni Terence, parang nilalabanan niya ito ng ulo. At kaya, si Terence ay karaniwang inaatake mula sa harap at likod, siya ay lumalaban ng may puwersa sa harap, at ang likod ay ganap na bukas para sa pag-atake ng kaaway. Ang ganitong uri ng pakikipaglaban ay ginawang napaka-passive ni Terence at isang dehado, ngunit wala siyang magagawa. Masyadong katawa-tawa ang mga alituntunin ng arena ng grupo. Ang isang tao na maalis sa arena ng grupo ay magre-resulta sa isang kumpletong pagkawala. Boom! Boom! Ginamit ni Terence ang pang-apat na anyo ng Wildfire Fist at sinuntok muli ang ulo ng espiritong lobo, ngunit ang espiritong lobo ay parang ulong tanso at mga bisig na bakal. Bagamat pinalipad ito ni Terence, namamanhid din ang braso ni Terence dahil sa impact. Hindi huminto ang puwersa hanggang sa umabot ito sa dibdib ni Terence. Sa likod ng suntok ni Jindao, nagluwa si Terence ng isa pang subo ng dugo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.